sa ilalim ng tahimik na karagatan ng Pilipinas. May isang malaking uka ang natutulog. Hindi ito kathang-isip, hindi rin alamat. Isa itong tunay na dambuhalang bulkan, ang Apolaki Caldera. Isang bulkan na 4 na beses na mas malaki kaysa sa isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong Pilipinas, ang Mount Pinatubo. At 4 na beses ang puwersa, 4 na beses ang tindi. At kung sakaling ito ay magising muli, maaari nitong baguhin hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Sa ilalim ng karagatan sa silangan ng Pilipinas, may natatagong dambuhalang bulkan na halos walang nakakaalam. Tinatawag itong Apolaki Caldera, isang higanteng bulkan na nakabaon sa kailaliman ng Benang Rice o Philippine Rice. At kung sakaling sumabog ito, hindi lang lupa ang magigiba, kundi pati ang takbo ng panahon, ng klima, at marahil ng sibilisasyon ng tao. Pero bago tayo magpanik, alamin muna natin, ano nga ba ang caldera? Ang caldera ay isang malalim na hukay na nabubuo kapag sumasabog ang isang bulkan ng sobrang lakas, hanggang sa bumagsak ang gitnang bahagi nito. Parang sumabog ang puso ng bundok, at ang natira na lang ay isang malaking sugat sa mundo. Ang mga halimbawa nito ay ang Yellowstone Caldera sa Amerika at ang Taal Volcano na makikita sa probinsya ng Batangas. Pero kung sa tingin mo ay malaki ang Yellowstone, hintayin mong marinig kung gaano kalaki ang Apolaki. Natuklasan ng mga siyentipiko ang Apolaki Caldera sa Benang Rice, isang malaking plataporma sa ilalim ng karagatang Pasipiko. Halos 250 kilometro ang layo mula sa Luzon. Ang lawak nito, humigit kumulang 150 kilometro ang lapad. Kaya ito ang pinakamalaking caldera sa buong mundo na natuklasan sa ngayon. Pinangalanan nitong Apolaki mula sa Diyos ng araw at digmaan sa mitolohiyang Pilipino. At gaya ng Diyos na yun, ito'y tila araw na natutulog. Ngunit may apoy na handang sumabog anumang oras. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring patay na o hindi na aktibo ang Apolaki Caldera. Wala itong malinaw na senyales ng magma o aktibong seismic movement. Pero tandaan natin, ang kalikasan minsan ay tahimik lang bago magpalabas ng galit. Kung sakaling may natitirang init pa sa kailaliman nito at muling magising ang higanteng ito,
Magiging saksi tayo sa isa sa pinakamalalaking sakunang maitatala sa kasaysayan ng mundo. Para maintindihan natin kung gaano kalala ang posibleng mangyari, balikan natin ang ilan sa mga pinakamapaminsalang pagsabog sa kasaysayan. Mount Tambora, sa Indonesia taong 1815. Isang pagsabog na halos pinawi ang liwanag ng araw sa buong mundo. Naghulog ito ng mahigit 100 cubic kilometers ng abo at magma sa himpapawid. Ang resulta, taong 1816, tinawag na the year without a summer. Bumagsak ang temperatura ng mundo, nasira ang mga pananim, at nagkaroon ng taggutom sa Europa at Amerika. Mas matindi pa rito ang Mount Toba na sumabog mahigit 74,000 taon na ang nakalipas. Ang lakas ng pagsabog nito ay halos 5,000 beses na mas malakas kaysa sa Mount Pinatubo. Ang abo nito ay bumalot sa buong planeta. Bumaba ang global temperature ng higit 5 degrees Celsius. At halos pinutol ang lahi ng tao ayon sa ilang teorya. Ibig sabihin, isang supervolcano lang at halos burahin na ang sangkatauhan. Ngayon, isipin mo, ang Apu-Laki ay mas malaki pa sa Toba. Kung ito'y sasabog, ang unang mangyayari, isang napakalakas na underwater explosion. Lalabas ang bilyon-bilyong toneladang magma. Sabay bugso ng singaw, abo, at sulfur dioxide sa himpapawid. Ang araw ay tatakpan. Ang langit ay magiging kulay abo. At sa loob ng ilang taon, mararanasan natin ang tinatawag na volcanic winter. Babagsak ang temperatura sa buong mundo. Magyayelo ang mga taniman, at mawawala ang liwanag na kailangan ng buhay. Ang unang tatamaan, ang silangang bahagi ng Pilipinas, Bicol, Eastern Visayas, at mga baybayin ng Luzon. Babagsak ang abo na parang ulan ng itim na niyebe. Maglalaho ang araw, mawawala ang mga lungsod sa loob ng ilang oras. Dahil nasa karagatan ito, posibleng magkaroon ng massive tsunami na aangat ng daan-daang metro. Tatama ito hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa Japan, Taiwan, at Pacific Islands. Ang epekto ay hindi lokal, kundi pandaigdigan. Babagsak ang global economy, magugutom ang mga bansa. Mawawala ang sikat ng araw sa loob ng mga taon. Ang karagatan ay magiging asidiko, mamamatay ang mga corals. At mababago ang daloy ng hangin sa buong mundo. Isang pagsabog lang, ngunit kaya nitong baguhin ang takbo ng sibilisasyon. Sa kabutihang palad, walang ebidensya na sasabog pa ang Apu-Laki caldera. Ngunit ang pagkatuklas dito ay paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ng kaliitan ng tao sa harap ng puwersa ng mundo. Ang Apu-Laki caldera ay hindi lang isang pisikal na lugar. Ito'y simbolo ng ating bansa. Tahimik sa ibabaw, ngunit may apoy na nag-aalab sa ilalim. Isang paalala na kahit anong lakas ng tao, laging mas dakila ang kalikasan. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim.
Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.